2 na ito, nung case number 2. So, for this video, sasagutan lang natin yung example number 2. And, parehas na naman yung step niya sa part 1. So, yeah. So, for this one, itutuloy ko na lang yung solution since nag-ano lang naman tayo. Kino-continue lang natin yung pagsagot natin kanina. So, for this one, we have 2 cosine squared theta minus 1 is equal to 0. Our goal is to isolate angle theta, pero meron tayong negative 1, which is ito, na pwedeng ilipat sa kabila. So, that will be positive 1. And then, matitira na lang is si 2 cosine squared theta. Now, meron pang coefficient si cosine, which is ito, which is si 2. Kaya, we are going to divide the equation by 2. And we will have cosine squared theta, and that is equal to positive 1/2. Ngayon, isa-square na natin yung equation since pwede naman na siyang i-square kasi wala nang coefficient si cosine. So, yan. Lagyan ko lang ng square root to. So, yan. Positive, negative. Maka-cancel to. So, we will have cosine theta, which is equal to positive, negative, square root ng 1 over square root ng 2. Pero dahil may radical sign pa nga itong 2 natin na ito, pwede natin siyang i-rewrite as 1 over square root of 2 para ma-rationalize natin siya. Tapos, multiply both parts of the fraction by square root ng 2. Tsaka, yan. Bakit pala naging 1 na lang ito? Dahil square root ng 1 ay 1 pa rin. So, yan. Next, magkakaroon tayo ng positive, negative, cosine theta is equal to positive, negative, square root of 2 over 2. So, yan. So, as you can see, hindi natin i-transpose or hindi natin i-arc cosine ito. Kasi ang ibig sabihin nga nito, meron tayong positive square root of 2 over 2 at saka negative square root of 2 over 2. So, ibig sabihin, dalawa ulit yung solution natin for this one. Wait, habaan ko lang sa part na to. Yan. So, going back, meron nga tayong 2 parts sa solution. So, dito, si cosine theta na positive, which is si square root of 2 over 2. Tapos, si cosine theta, which is equal to negative square root of 2 over 2. So, yan. Dito muna ako pupunta sa left side na to. Markan ko lang na asterisk yan para pag sinolve ulit natin yung final answer o pag hinanap na natin yung final answer, madali natin makikita na dito tayo titingin. So, for this part right here sa left side, dito na natin i-arc cosine yung cosine. So, mareraise siya sa negative 1, tapos multiply siya sa square root ng 2 over 2. Tapos, ito na yung ilalagay mo sa calculator. So, shift cosine, tapos square root of 2 over 2, which is equal to 45 degrees. At dahil meron na tayo ng angle theta, tutuloy na lang natin mamaya yung final answer para tuloy-tuloy yung paggamit ng ASTC. So, yan. For this one naman, sa right side, ganun lang din yung gagawin natin. Markahan ko muna ng asterisk. Tapos, isolate angle theta. Tapos, ililipat natin si cosine sa kabila. So, negative 1 multiplied to negative square root of 2 over 2. Tapos, input na natin siya sa calculator. Shift cosine negative square root of 2 over 2. That is equal to 135 degrees. Tama ba? 135 degrees. Tama. 135 degrees. Yan. Since parehas naman na natin nakuha yung angle theta natin sa parehas na solution,
pwede na nating gamitin yung ASTC. So, going back dito sa left side ng solution, dito muna sa part na to, gamitin na natin yung ASTC. So, sulat ko lang dito, yung ASTC nga na Cartesian plane, kasi dyan tayo magbe-base ng ating answer. So, going back dun sa naka-asterisk dito sa left side, ang cosine theta natin is positive, which means na andito siya sa quadrant 4 dahil positive si cosine, and positive rin dito si cosine sa quadrant 1. So, sa quadrant 1 muna tayo mag-focus. Ang ating basis angle ay positive 45 degrees, positive 45 degrees, and alam natin na kapag ang angle ay nasa first quadrant, hindi nababago yung reference angle niyan, yun din yung angle niya. So, ibig sabihin, hindi mababago si 45 degrees, stay as is siya, wala tayong ima-minus, wala tayong yung i-add or anything. So, yeah. And then, plus 360 degrees multiplied to n, wherein n is an element of all integers. And then, para naman sa quadrant 4, 360 degrees minus 45 degrees, that is 315 degrees. Kapag nalilito pa rin kayo sa pagkuha ng reference angle, aralin nyo na lang ulit siya, like, practice nyo na lang ulit siya para madali kayong mag-minus-minus. And then, okay, tuloy ko muna to. Plus 360 degrees multiplied to n, comma, wherein n is equal to all elements of, wherein n is an element of all integers. So, nakuha na natin yung final answer natin for the left side ng solution. Ganun pa rin yung gagawin natin sa nasa kanan. Nasa kanan. So, eto. Prepare lang ulit ako dito ng ASTC. Dito na lang sa taas. Ng ASTC na Cartesian plane. Tapos, ayan. As you can see dito sa right side ng ating solution, ang naka-asterisk ay negative si cosine. So, hindi natin pwede gamitin ito, hindi rin natin pwede gamitin to. Therefore, dito lang tayo titingin, pati dito sa quadrant 3. Quadrant 2, pati quadrant 3. So, prepare ko na ulit yung nakalagay dito. Tapos, yan. Sa quadrant 2, 180 minus angle is equal to the reference angle. So, input mo sa calculator, 180 degrees minus 135 degrees, and that is 45 degrees. Plus 360 degrees multiplied to n, wherein n is an element of all integers. So, yan. Tapos na tayo sa quadrant 2, tapos dito naman tayo sa quadrant 3. So, ang gagawin naman dyan, yung given angle mo, ima-minus mo siya sa 180 degrees. Tapos, kapag negative siya, mag-add ka lang ulit ng 360 degrees para mag-positive. Okay. So, ang basis angle nga natin is 135. So, lagay mo siya sa calculator, and then minus 180 degrees, and that is negative 45 degrees. Pero dahil negative yung angle, mag-add niya tayo ng 360 degrees, and that will be 315 degrees. Positive na siya. And then plus 360 degrees multiplied to n, wherein n is an element of all integers. So, ayan siya. Kopyahin ko lang ulit kasi ito yung final answer na natin. So, angle theta is equal to, dalawa lang yung sagot kasi dalawa lang din naman yung nandito. 45 degrees plus 360 degrees multiplied to n, wherein n is an element of all integers. Tapos yung 315 degrees plus 360 degrees multiplied to n, wherein n is an element of all integers. So, ayan.
ganyan lang, um, ganyan lang gawin yung or ganyan lang mag-solve ng case 2, which is yung dealing with square roots.